So hello mga Dabarkads. Yun po, may bagong update na naman po tayo. May dito po ako inabutan sa bus pauwi po ng Manila. So gusto ko lang pong pasalamatan muna yung Philippine Navy. So mamaya po lalabas ko sa vlog yung ginawa ko po dito. Pero ito po, may lumabas na news galing kay Board Productive uli. Na ito daw pong si Tape Incorporated, speaking of Dabarkads, ay baka pigilan din yung pong paggamit ng EAD nung term na ito. Okay? So ito, sinabi po dito sa report ng Board Productive, nung August 3, nag-file ang tape ng opposition laban sa trademark application ng TVJ para sa wordmark na Dabarkads sa IPO office. Okay? Makikita sa Global Brand Database ng WIPO na nag-file ng application ang TVJ sa IPO para maging pag-aari nila ang trademark na Dabarkads noong April 6, halos 2 buwan bago daw sila umalis ng tape. Okay? So dito sa article ng Board Productive ay parang kino-question nila kung 2 months pa bago kayo umalis sa tape, bakit nyo pinarehistro na yung term na Dabarkads? So parang pinapalabas nila, planado na po lahat. Diba, pinaregister na yung Bulaga, yung Dabarkads, tapos tsaka sila umalis nung May 31. Okay, so sabi dito, nakakapagtaka kung bakit nag-apply ang TVJ nung April 6, bagamat sinabi nila napilitan lang daw silang mag-resign sa Tape Incorporated. At ang dahilan ng kanilang resignation ay yung pinigilan daw silang mag-ere noong May 31. Actually, masasagot ko dito si Board Productive. Okay? Kasi nung February pa lang, nung March pa lang, nung parang naramdaman na ng TVJ na sila ay parang gustong tanggalin sa programa di ba? Binabawasan na sila ng araw, gusto maging 3 beses lang sila sa isang linggo, di ba? Nakaramdam na sila na teka, parang aagawin sa atin yung Itbulaga. O tapos doon nila na-check na yung sa IPO pala ay pinaregister ng tape yung Itbulaga without their knowledge. Okay? So doon na sila nagsimulang mag-file. Nag-file yung 4, yung kasama si Tobiera, di ba? Pagkatapos, inabandon yun, si Joey yung nag-file. Mga March yun. So, after nung March, nung April, pati Dabarkads, final na nila. Kasi yun yung chismis na baka maging pangalan ng bagong show, di ba? Yun yung usap-usapan nung panahon na yun, baka Dabarkads. So pinarehistro na din nila. Kasi before nun, they didn't see the need para iparehistro. Kasi maayos namang kausap si Mr. Tobiera. Walang mga kontrata, everything was a handshake. So they didn't feel the need na iparehistro. Akala kasi nila maayos na kausap. Nung pumasok na itong second generation, doon na nagkagulo-gulo. At hindi nila alam, pinarehistro pala without their knowledge, di ba? So yun yung naging action nila, di ba? Tapos which eventually led dun sa May 31 kung saan nag-resign sila. Pero kasi protection nila yun sa sarili nila Before, they didn't feel the need to. Kasi si Tobiera lang kausap nila, akala naman nila maayos lahat dun sa tape. Yun pala, hindi pala. So yun po ang buong storya po doon. Okay? Dagdag pa niyan, naunang nag-file ang TVJ ng trademark ng Itbulaga noong February 27. Yun. So yun po yung sagot natin dun sa pinaka-point ng Board Productive na sinasabi nila parang pinaghandaan talaga ng TVJ. Talagang nire-ready po nila yung mga trademark kasi feel nila tatanggalin sila diba? Mukhang doon din po papunta Binabawasan sila ng araw, inaalis yung mga kasama nila, gustong tanggalin si Raisa, gustong iniisa-isa na yung mga legit Dabarkads noon, diba? Anong magagawa nila kundi paghandaan yon, diba? Kumakausap na sila sa mga abogado, anong mga options natin, o pati sa mga trademark. So ganun po yung nangyari doon. Okay? So pagdating po dito sa Dabarkads, sinusubukan pigilan ng tape ito pong sa pagpa-file ng TVJ na ito. Sa tingin ko po baka mahirapan din sila kasi naalala ko, ito yung sa personal ko lang alam ko si Francis M, yung pong unang nakaisip nung Dabarkads alam ko siya unang nagpauso doon tapos nag-catch on na lang, tapos yan po ay mga naimbento na nung mga host at mga kumbaga mga nag-catch on na lang sa mga host. Okay? So mga legit Dabarkads din po yung nakaisip noon at sila din yung nagpauso noon doon, di ba? So mahirap ding patunayan ng tape na ito ay nanggaling sa kanilang writer o nanggaling sa, di ba? So kasi
mga host doon ng ano eh, ng mga independent contractors na nakaisip dito pong Dabar Cards na tawagan na moniker. Hindi ko din po masabi, syempre kung susubukan din po nilang labanan po yan sa korte, eh medyo mahaba-haba po, dadagdag din po yan, di ba? Dadagdag pa yan doon sa dami ng kaso po na meron po ngayon. So you'll just have to wait and see. Ngayon po sinubukan lang nilang harangan yung trademark. Kung sakaling maharangan po nila, tingnan po natin kung ano po yung kanilang magiging next plan of action. Okay? So latest update ngayong araw, Tuesday, hindi po ako nakapanood ng CAT. Nandito ako sa bus sa MTRCB, lalabas na po this week pagkakaalam ko. Sa Thursday, nandyan po tayo sa Marikina, may hearing ulit kay Ma'am Jenny Ferre. So yan po ang latest po natin sa ngayon. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Pag meron pong update, i-report ko po sa inyo. Yan, gusto ko pasalamatan ulit Philippine Navy. Mamaya po may lalabas po akong vlog tungkol po sa Philippine Navy. Napakahusay po, napakabait ng mga Navy personnel po natin na nakasama ko po kanina. At gusto ko silang pasalamatan dahil sa serbisyo nila sa ating bayan. Napakahusay at napaka galing, at yung kanilang sakripisyo para sa atin ay talagang mabibilib ka. Okay? So abangan nyo po yan mamaya. We'll be posting that also dito po sa channel. So yun guys, yun muna po ang latest. Hindi muna po ako makakapag-live. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye mga Dabar Cats. Yun. Habang pwede pa natin gamitin yung mga Dabar Cats, baka bigla ipagbawal na rin. Charot. So guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye bye.